Maligayang pagbabalik mga kapatid. It's Kapatid Avinids here. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga kayamanan ng ating bansa noon na sa kasamaang palad ay ibinenta ng mga Aquino at Ramos sa mga oligarkong naghari sa ating bansa. But before that, you know the drill mga kapatid. I-click mo ang subscribe button para palagi kang ma-notify sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan na natin. Alam mo ba kapatid, na marami mga kapatid nating Pilipino noon ang naluko? Oo, tama ang iyong narinig kapatid, naluko sa tinatawag nilang himagsikan ng lakas ng bayan o mas kilala sa EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Narito ang iilan sa pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa EDSA 1986. Number 1. Ibinenta ang 67% na pagmamay-ari ng ating gobyerno. Ang Philippine Airlines, binili pa ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Subalit, nang mawala siya, bigla itong naging pagmamay-ari ni Lucio Tan. Number 2. Nawala ang government-owned company na Meralco. Pagmamay-ari ito ng mga Lopez family. Subalit, noong nalulugi ang Meralco, ay pinagkatiwala ito kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ipinamahagi niya sa murang halaga, ngunit nang mawala siya, ay muli itong napabalik sa mga Lopez na walang kondisyon. Alam mo ba kapatid kung bakit? Dahil ibinalik ni Corazon Aquino, kaya ngayon nagdurusa ang mga Pilipino sa mahal na bayarin sa kuryente. Number 3. Ipinasara ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Morong, Bataan. Sinayang ang $2.3 billion na magbibigay sana ng 623 megawatts na kuryente sa buong Luzon. Matatandaan, noong nasa Hawaii si Pangulong Ferdinand Marcos, ay taus-puso niyang ipinakiusap kay Corazon Aquino na ipagpatuloy ito dahil mapapakinabangan ito ng mga sambayanang Pilipino. Subalit, hindi ito pinansin ni Cory Aquino ang kahilingan ni Ferdinand Marcos. Sa halip ay ipinasara at inabandona. Number 4. Ibinenta ang 60% ng government-owned ang Petron Corporation na ngayon ay may kaugnayan kay dating Pangulong Fidel V. Ramos na nooy kasama sa mga traidor na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Number 5. Ibinenta ni Corazon Aquino ang 61% na lupa ng Food Terminal Incorporated o mas kilala sa pangalang FTI na matatagpuan sa Taguig City. Ito ay itinayo ni Pangulong Ferdinand Marcos noong taong 1968 para mapalakas ang sektor ng agrikultura ng ating bansa at para na rin sa mga kapatid nating magsasaka at food producers. Gayunpaman, noong Nobyembre 2012, panahon ni Benigno Aquino, ibinenta na naman ang 74 hectares na lupa
ng FTI sa Ayala Land Incorporated sa halagang 24.3 billion pesos, and the area now is known as Arca South. Ang FTI ay mayroon na lamang 46 hectares na natitira. Number 6. Pinalitan ang dating pangalan ng Manila International Airport at ginawa itong Ninoy Aquino International Airport. Alam niyo ba kung bakit? Bilang pag-alala daw sa kabayanihan ni Benigno Simeon Ninoy Aquino. Pero lingid sa kaalaman ng ilan nating kababayan, ang senador na ito ay may kasong treason noong taong 1977. Number 7. Nawala ang government-owned Manila Transit Corporation sa Metro Manila. Isa ito sa mga dating programa ni Madam Imelda Marcos na nooy tinatawag na Love Bus, kung saan ang mga pasahero noong mga araw ay may disiplina pa sa pagsakay, kumbaga marunong pumila. Ganito kadisiplinado noong mga araw. Matatandaan, noong June 27, 1974 ay pinirmahan ni Ferdinand Marcos ang Presidential Decree number 492 para sa paglikha ng Manila Transit Corporation. Ito ay ginawa ni Ferdinand Marcos upang matugunan ang pangangailangan ng taong bayan ng sapat na transportasyong pampubliko at serbisyo. Number 8. Ibinenta ang National Steel Corporation na matatagpuan naman sa Iligan City. Matatandaan, noong taong 1995, ibinenta ni Pangulong Fidel V. Ramos ang kauna-unahang Asia's largest factory na pamamay-ari ng ating gobyerno, ang National Steel Corporation, na kung saan ay nauna pa tayo sa Taiwan, Japan, South Korea, and other nations. Tayo ang nagsusupply sa kanila ng mga materyales noon. Ang National Steel Corporation ay may 4,200 na Pilipinong nagtatrabaho noon. Number 9. Hindi natuloy ang plano ni Ferdinand Marcos na paglikha ng Southern Leyte Polytechnic College sa Maasin, Leyte. Sayang, no? Bueno mga kapatid. Ang daming plano ni Ferdinand Marcos na hindi pinagpatuloy ng mga sumunod sa kanya. Number 10. Napabayaan ang mga state universities sa Pilipinas na dati ay nasa listahan pa, ngayon napag-iwanan na. Sa top 25 universities sa Southeast Asia, nangunguna ngayon ang National University of Singapore. Number 11. Nahinto ang pagde-develop sa anti-typhoon rocket project. Kumbaga, noon pa man, gumagawa na ng paraan ang Pangulong Ferdinand Marcos na masolusyonan ang problema sakali man na may bagyong dumating sa ating bansang Pilipinas. Number 12. Nagdurusa mga Pilipino dahil sa Value Added Tax or VAT. Matatandaan noong January 1, 1988, 10% na ang VAT natin sa panahon ni Cory Aquino. At noong January 1, 2006, ginawang 12% ang Value Added Tax ni Ralph Recto, isang senador na kailangan
nakapangalan sa kanya ang proyekto na ito, na kung saan ay lalong nagpahirap sa sambayanang Pilipino. Number 13. Naging pasaway ang karamihan sa mga kapatid nating Pilipino. Wala nang gustong pumila sa sasakyan ng bus, bagkus gusto na ng unahan. Nawala ang disiplina, lumaganap ang droga, nakawan at patayan, gahasaan, rambulan ng kabataan. Wala na ang mga dating libre, kagaya ng Nutriban at marami pang iba. Ito ang EDSA at kalayaan na ipinaglalaban nila. Ipinagpalit nila sa papaunlad na sanang bansa ang istriktong pamumuno sa maluwag na batas na tinatawag na demokrasya. Inabuso ang kalayaan, kaya ang mga kabataan ngayon ang nagdurusa sa mga nagpapauto sa EDSA noon. Sana ito ay magbibigay sa atin ng aral. Aral na kung saan ay positibo ang hahantungan. Nakakalungkot pagmuni-munihan na ang bansa natin noon ay maunlad, masagana at nirespeto ng ibang bansa. Kaya mga kapatid, kung gusto natin ang tunay na pagbabago at kaunlaran ng ating bansa, suportaan natin ang mga Marcos at ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil sila lamang ang may malasakit sa sambayanang Pilipino. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid, at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye!